Good day! Today, nandito tayo sa project namin sa Mandaluyong City. Tara, tingnan natin. Andito tayo ngayon sa 2-bedroom unit na project namin sa Kai Residences. So, ito ang typical cut niya. And ito ang naging layout natin sa design and planning ng ating mga designer. So, from the main door, andito sa left side natin ang ating bench area. We customize this para magkaroon tayo ng mga extra storage pa dito. So, andito rin ang ating layout for the Wi-Fi service. So, yan. So, dito tayo, ang ating 4-seater dining set. So, custom made also by us. Okay. And then, we put this kind of full-size mirror from floor to the ceiling area ng cove light natin. So, para maging mas maaliwalas or malawak tingnan itong place ng dining area. And also, magre-reflect din siya sa ating kitchen area. Chair natin, custom made also by From the Living. Ayan, yung mga tayo gumawa rin nito. And then the dining table. Pagpasok, meron din tayo sa right side na shoe storage. Nandito siya. So, anything na galing sa labas, pwede natin dito ilagay. Ayan. So, madami tayong mga shoes na kayang mailagay dito. And also, things na, na gusto natin lagi lang nasa isang area. Okay. Going to the kitchen, meron tayong mini bar. High table din na slim lang. Then may extra storages din sa loob. Ayan. Functional din tong area na to kasi if meron tayong mga events or gathering, pwede tayong maglagay dito ng food na dito siya nakapatong para maging service area din. Etong kitchen area, same layout, same base cabinetry na ginamit natin, but nag-relaminate tayo again, of course, to makalesen sa costing ng ating renovation. Maganda din yung naging idea natin ng client. Actually, request ni ma'am na maging mas mataas itong mga design natin sa doors. So, pinalitan lang natin yung mga doors, pero yung carcass doon sa loob, yung pa rin yung original from the developer. So, ayan siya. Then, we extend lang yung height sa taas. Okay. Of course, para mas maging aesthetic ang design, naglagay tayo ng cove light dito sa upper cabinetry. Yan. And then, hanggang dito lang pala to before. So, ito, naglagay tayo ng another extension sa part ng kitchen quartz natin. And extra storage again. So, itong ating sink. Yan. So, ang binili ni client, we design this sink ng undermount type siya. Okay. And then, eto, nahihilan yan. Dito naman, natin nilagay sa design yung ating water dispenser. And then, extra storage, pantry. So, pag may mga groceries, pwede dito ilagay. Dito yung ating, dyan, grease trap area. And then, nandito rin natin mga cutlery. Dito po siyang ilagay. And also, itong ating mga organizer for plates and glass. Yan. Also, meron tayong extra storage pa dito sa ilalim ng ating cooktop. And then, this one, yung ating oven. So, maliit lang to, pero lahat to electric.
Also, meron pa pala tayong extra storage sa ilalim. So, madami tayong malalagay dito. Okay. At dito naman, sa ating range hood, ayan. So, gumamit tayo ng ganito, yung panel type. And then, nandito yung ating mga ducting. Okay. So, pakita rin natin itong ibang area ng kitchen cabinet. Ayan. Nilagyan lang tayo ng corner para ma-access pa rin kung ano yung dati from the developer. So, yun. Close natin. Open. Yan. May mga extra storages tayo. Okay? So, ito pa rin yung area na intended ng developer for the ref. Naglagay lang tayo ng ref carcass and then upper cabinet sa taas and extra shelf para kung meron tayong mga gustong malagay para for easy access. And then, ito, dati na to, galing sa developer, naglagay lang tayo ng nag-laminate tayo. So, soft closing mechanism also, yung ginamit na natin. So, check natin tong living room area and TV wall area. So, na-maximize natin itong area na to kasi kung makikita nyo, a lot of storages sa taas, then open area for any kind of display na pwede natin ilagay, and extra storages again sa ilalim with cove lighting. Ayan. So, may effect tayo ng lighting. Size of this TV is 55 inches. So, pwede pa tayong mas lumaki, around 60. Naglagay tayo ng upper cabinetry dito for extra storage. Also sa bottom part area, and then open shelves kung saan natin pwede display anything na gusto nating i-showcase, of course, sa ating mga visitors. And then, sa wall area natin, naglagay tayo ng design, ng accent wall. Then, ito yung mga storage natin sa ilalim. Push to open lang yung ginawa nating mechanism dito. So, itong sofa na to, nagiging sofa bed. Naku-convert siya into queen size bed. Napupull out tong part na to, pailahin mo lang, then lift, then pantay na sila. Then sa back area, nare-recline to. Yun. Yan, na-adjust. Let's go to the bathroom area. Panel box. Yan. So, dyan natin tinago. Okay? So, pwede natin ma-cover pero accessible pa rin. And then, ito naman yung ating washing machine area. Nandito lang siya. Yan. Then, ledge. Naglagay tayo ng ledge dito dalawa. Going to the bathroom. Yan. Ang major renovation na ginawa natin dito yung nag-retile tayo ng flooring and wall ng ating CR. Of course, sa floor, naggamit tayo ng non-skid tiles. Yan. And then sa wall, polished tiles. Yan. Kung makikita nyo, meron din tayong cabinetry dito sa base. And then quartz yung ginamit natin dito sa lavatory countertop. And meron tayo again lighting sa ilalim. This part, naglagay tayo ng ledges para meron tayong patungan kung ano man gusto natin ilagay dyan. And then, sa type naman nito ng sink natin, meron tayo undermount type ng sink. Mirror, ayan. LED mirror. And then, naglagay din tayo again ledge, cove lighting, and upper cabinetry. So, ito, may mga extra storage tayo dyan sa taas. For this CR, hindi tayo nag-sliding shower enclosure. Nagkaroon lang tayo ng partition. So, yung partition around 90 para hindi na masyadong mabasa itong area dito.
So, ito yung ating shower area. Nagpalit tayo ng bagong shower set and then nagdagit tayo ng heater and nandito pala yung ating soap dish area. So let's check yung ating room 1. Going to ito pala yung walkway natin. Meron tayong painting. Ayan, binili yan ni client. So, papasok dito sa room 1. Ito yung ating French type door. So, pinalitan natin. Dati yung door niya is the typical door lang. So, nag-retiling tayo sa flooring. Dati kasi binil lang siya. So, pinalitan natin. And then, repainting of the walls. And then, wardrobe for the heat sa mga cat block ng ating client. And upper cabinet for the extra storage ng mga gamit ng mga cats ni client natin. Naglagay rin tayo ng blinds. Nagsusupply and install din po tayo ng blinds. Ayan. Let's check naman itong ating master's bedroom. Sa master's bedroom, pinapalitan ni client ng door lock set. So, digital na siya. So, welcome. Ito ang ating master's bedroom. So, itong bed natin, custom made also by From the Living. Also, the headboard area. Sa headboard natin, naglagay tayo ng lighting effect. Okay? Then, our bedside table. So, upper storage. And then, itong bed natin may mga extra storage also. Yung mga drawers. Nandiyan. Nandiyan siya. On the other side, nalilift lang yung part na to. Kasi hindi na, meron din siyang storage pa. Dito naman tayo sa TV rack area. Pero mas gusto ni client na painting na lang ilagay. So hindi siya nagpalagay ng TV. But if in the future, gusto pa rin niya maging TV area tong part na to, meron tayong outlet. Pero din siya maging working area. Ito, yung table na to. Or vanity area. So, and then yung mga ano natin, yung mga storages tayo. Okay? And then, cove light, meron din tayo dito sa ilalim. Also pala, itong curtain na to, supply and install din po ang From the Living. So, if you want to have a quotation, just message us. So, blackout to, ang curtain natin. Softs. Ayan siya. Hindi na po siyang heat blackout effect. Ayan. So, sa lighting, nagkaroon tayo ng cove light sa ceiling. Nagkaroon tayo ng yan. And then, ilaw. Si client na ang bumili. Install na lang po tayo. So, sa likod ng door, meron tayong full-size mirror. Ayan. To check your OOTD. Ito ka lang. Ating common area, naglagay tayo ng SPC flooring. So that's all for today's video na ating makeover ng From the Living. We hope you gain knowledge and ideas from us. For more videos and updates, kindly like and subscribe to our YouTube channel and to our Facebook page From the Living. Thank you for watching. Bye!